May 2 linggo na ang nakalipas at patuloy pa rin ang pag-iingay, pagdidiskusyon at pagdidebate ng ilang mga Katoliko, lalo na ng hindi mga Katoliko sa social media na tumutuligsa at hindi sumasang-ayon sa recent pronouncement ng ating Santo Papa na pinapayagan na ang mga kaparian na basbasan, ipagdasal ang mga nagsasamang may parihong kasarian o same-sex couple. Ayon sa mga tumutuligsa at hindi sumasang-ayon, ang mga nagsasamang may parihong kasarian o ang same-sex couple ay hindi po karapat-dapat na basbasan o ipanalangin dahil sila ay nabubuhay sa kasalanan. At ang pagbabasbas o pagdadasal para sa kanila ay isang pagkonsente ng kanilang makasalanang pamumuhay na labag sa batas ng Diyos against same-sex union. Madalas tayong gumawa ng invisible line o boundary o wall sa pagitan natin at sa ibang tao. Sabihin natin, dito kami, doon kayo. Dito kami nabibilang, doon kayo nabibilang. At yung hindi makitang pader o boundary, this invisible line, ito yung nagtatakda kung sino ang kasapi, sino ang nasa loob, o sino ang hindi kasapi, o sino ang nasa labas. At itong hindi makitang linya o boundary o wall ay itinatakda din ng maraming criteria. At ang relihiyon o pananampalataya ay isa nito na nagbibigay daan sa mga katanungang sino ang maliligtas at sino ang hindi maliligtas, sino ang banal at sino ang hindi banal. At ang mga same-sex couple ay itinuturing na nasa labas ng ating pananampalataya. They do not belong to us. At sila po'y namumuhay sa labas ng grasya ng Diyos. Kaya, hindi po sila karapat-dapat na tumanggap ng biyaya sa pamamagitan ng dasal mula sa mga kaparian. Ginawa rin ito ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo, hindi lamang sila gumuhit ng isang boundary o pader sa pagitan nila at ng ibang bansa or between the Israelites and the Gentiles, kundi nagtatayo sila ng parang napakalaking invisible wall na una, ninanais nilang ma-maintain o ma-preserve o mapanatili ang pure race o dalisay na lahi dahil naniniwala silang ang kaligtasan ay existed exclusively or eksklusibong umiiral sa lahi ng mga Hudyo. Kaya nga, ipinagbabawal pa nila ang intermarriage ng isang Hudyo at ang hindi Hudyo upang ma-maintain, mapanatili ang kalinisan o ang kadalisayan ng lahi ng mga Hudyo. O kumbaga, ito ang paraan upang mapanatiling malinis at ligtas mula sa karumihan ng mga pagano. Ngunit, iba po ang plano ng Diyos. Nang ipinadala ng Diyos ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, sa mundo, itinakda ng Diyos na siya ay magiging tagapagligtas ng lahat. At ito ang ibig sabihin ng ating pagdiriwang sa araw na ito, ang linggo ng Epipanya. Ang Epipanya ay nangangahulugang pagpapakita ng Panginoon, the manifestation of the Lord. At ipinapaalala sa atin ang pagdiriwang na ito, na bagaman ipinanganak si Jesus bilang isang Hudyo, ipinakita niya, ipinahayag niya ang kanyang sarili kahit sa mga hindi Hudyo, na kinakatawan ngayon sa mabuting balita ng mga mago, ng mga wise man o mga pantas o mga hari na sumamba sa kanya matapos ang mahabang paghahanap. Ipinapaalala sa atin ng Epipanya na ang kaligtasan ay hindi eksklusibo para sa isang particular na bansa, lahi o relihiyon, kundi para sa lahat. Sa pamamagitan nito,
sinimulang gibain ni Jesus ang pader na itinayo ng mga Hudyo sa pamamagitan ng kanyang bukas at pangkalahatang through His open and inclusive way of life, ipinapakita ng ating Panginoon na sa kanyang laging pakikipag-ugnayan sa mga foreigner, o kumbaga, He attended repeatedly to foreigners, to non-Jews, and those considered outsiders, at ipinagkaloob ang kanilang mga kahilingan, tulad halimbawa ng kahilingan ng isang Romanong sundalo na pagalingin ang kanyang alipin, ang pagpapasalamat ng mga foreigners na kanyang pinagaling na may kitong na bumalik upang magpasalamat, at ang paggamit ng isang Samaritano bilang halimbawa ng pagtulong. Ipinapahayag nga ng ating Panginoon na ang kanyang dalang kaligtasan na hindi lamang eksklusibo para sa isang lahi o isang bansa, para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Pangalawa, ang mga Hudyo ay gumawa rin ng isang invisible line o di makitang hangganan o pader sa pagitan ng mga matuwid at hindi matuwid, na mga banal at hindi banal, na mga mabubuti at hindi mabubuti o mga masasama, at bawal sa mga matuwid, sa mga banal at mabuti na makihalubilo sa mga hindi matuwid, hindi banal at mga masasama. Kaya ganoon na lamang ang galit ng mga religious leaders ng mga Hudyo sa ating Panginoon dahil sa kanyang pakikisalamuha, sa kanyang pakikipagkaibigan sa mga taong itinuturing nilang makasalanan sa kanilang lipunan, tulad ng mga maniningil ng buwis. Gayunpaman, sinabi ng ating Panginoon na siya ay pumarito hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Totoong kinasusuklaman niya ang kasalanan, ngunit iniibig niya ang mga makasalanan. Siya, halimbawa, ay nag-reach out sa mga taong kinikilalang makasalanan, tulad nila Mateo at ni Zacchaeus, na mga maniningil ng buwis. Kaya kung si Jesus ay nabubuhay sa ating panahon, tiyak, nabasbasan din niya, ipagdasal din niya ang mga nagsasamang may parihong kasarian o couple, same-sex couple. Ngunit, kailangan nating linawin na una, ang kasal ayon sa ating pananampalataya ay nananatiling para lamang sa isang lalaki at isang babae. Pangalawa, ang pagsasama ng dalawang parihong kasarian ay nananatiling labag sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, ang pagbabasbas sa kanila ay batay sa prinsipyong hate the sin, but love the sinner. Pang-apat, ang pangunahing layunin ng pagbabasbas sa mga same-sex couples ay ang conversion, pagbabalik loob. Ang pagbabasbas sa same-sex couple ay hindi nangangahulugan ng pagsang-ayon sa kanilang ginagawa. Bagkus, ito ay pagpapahayag ng pag-asa na matuto sila at piliin nawa nila ang positibong pagbabago sa buhay. Ang mga tumututol sa pahintulot ng Santo Papa na basbasan ang mga same-sex couples ay dapat din alalahanin nila na baka naman ay muli na nilang ipinako sa Jesus sa krus ang tukso ng muling pagtayo ng pader upang angkinin ang Diyos at ang kanyang kabutihan para sa ating sarili ay patuloy na umiiral. Ang desisyon ay nasa atin. Itatago ba natin ang kabutihan ng Diyos sa loob ng ating maliit na mundo? Itatayo ba natin muli ang pader na una nang itinayo ng mga Hudyo? O itutuloy ba natin ang pagwasak o pagpapabagsak ng hadlang o ng pader na naghihiwalay sa atin
mula sa ating kapwa-tao, gaya ng ginawa ng ating Panginoon?